Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kamurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. ng Panginoon. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo, pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari.
sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na nakapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang ipailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukodin niya, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po naging dayuhan at aming pinatuloy, o kayo'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman ng mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nung may batibot pa po, may kantang talagang natatandaan ko. Alin, alin, alin ang naiba? Sabihin kong alin ang naiba? O alam to nung mga lumaki sa batibot. Bakit kinakanta sa batibot yon? Kasi tinuturuan ang batang munti ng judgment. Judgment. Alin ang naiba? Kasi yung naiba, pagbubukurin. Yung naiba, tatanggalin. Ihihiwalay doon sa hindi magkakaparehas. Mga kapatid, ngayon po ay dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. At itinatanghal sa atin ang Panginoon hindi bilang isang pastol, hindi bilang isang maawaing ama, kung hindi isang hari at isang hukom na magja-judge doon sa ginawa nating lahat. Karaniwan, nakikita nating imahen ng ating Panginoong Hesukristo ay yung divine mercy. Nakakita na po kayo lahat ng divine mercy. Meron pong dalawang rays na nanggagaling sa kanyang puso at yun po ay nagpapakita ng kanyang dakilang awa para sa lahat. Pero mga kapatid, may isang imahen ng ating Panginoon na hindi natin madalas nakikita. Ito po ay yung tinatawag nating Pantocrator. Ano po ba yung Pantocrator? Sa mga Eastern churches, o siguro po, nakapunta na kayo sa St. Paul, meron pong picture, si Jesus, icon po iyon, ang tawag Pantocrator. At sa kanya pong mukha, mga kapatid, meron siyang kakaibang tingin sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Yung isang mata, maawain, yung isang mata ay mapagmahal, yung isang mata ay tumitingin ng awa doon sa mga nakatingin sa kanya. Pero yung isang mata ay mabagsik, yung isang mata ay nanunuri, yung isang mata ay kumikilatis. Sapagkat para sa atin mga kapatid, ang Diyos ay hindi lamang most merciful. Siya rin po ay most just. Pinakamakatarungan sa lahat. Sa atin pong ebanghelyo mga kapatid, narinig po natin na ang Panginoon ay maghihiwalay sa tupa at mga kambing. Nakakita na kayo ng kambing. Nakakita na kayo ng tupa. Parang pareho sila, pero hindi. Parang hindi, pero hindi. Una-una, ang kambing manipis ang balahibo. Ang tupa, makapal ang balahibo. Pag nakakita kayo ng kambing, ang karaniwang sungay ng kambing ay patulis. Patulis po ang sungay. Ang tupa, minsan meron pero maliit lang. Pero minsan, kadalasan wala. So paghihiwalayin yung dalawa. Inihambing yung mga tupa sa mga naging tapat at yung mga kambing sa mga hindi tapat. Mga kapatid, dito po natin malalaman kung paano tayo kikilos ngayon. Ngayon po, or technically it is today, it is the start of a new liturgical year. And the last liturgical year ends. Yung year A, magiging year B na. Bagong taon na para sa atin. At kamukha mga kapatid, ng pagtatapos sa pagsisimula ng lahat ng bagay, tayo ay sinusuri. At sa pagsusuri na ito mga kapatid, sinasabi nga po, nakikita o nakikilala ang puno sa kanyang bunga. Dito po sa ating ebanghelyo, ang sukatan, may ginawa ka ba? May ginawa ka ba upang ipakita ang pagsunod mo sa akin? Kamukha po nung nasabi ko, nung mga nakakaraang humiliya ko, hindi tatanungin ng Panginoon kung ilang beses tayong sumama sa prosesyon,
Hindi niya tatanungin kung ilang puon ba ang meron sa ating bahay. Hindi niya tatanungin kung ilang beses ba tayo nagpamisa. Ang tatanungin niya sa akin, nung nangailangan ba ang iyong kapatid, tinulungan mo. Kasi kung hindi mo siya tinulungan, hindi ka nagiging tapat. We will be judged on what we did and what we did not do. Ano, pansinin po natin mga kapatid, kapag po tayo ay nagsisimula ng misa, meron po tayong tinatawag na confiteor. Ano? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Hindi lamang tayo nagkakasala doon sa ginagawa natin, nagkakasala din tayo sa hindi natin ginagawa. Mga kapatid, marahil wala namang nakapatay sa atin. Wala namang nanunog ng bahay. Wala namang nanglaso ng kapitbahay. Wala namang gumawa ng matinding bagay sa kanyang kapwa. Pero, meron ba tayong ginawang maipagmamalaki sa Panginoon? Lord, I tried to follow you by doing this. Meron pong pelikula na klasiko sa Pilipinas, ang pamagat po, Tinimbang ka, ngunit kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. Kung darating na ba ang Panginoon, mga kapatid, at tayo titimbangin, makikita kaya niyang tayo husto o tayo kulang. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at nahuhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli at namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo upang ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin. Ang ating pong itutugon, mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na walang sinumang nangaapi, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na walang pagkukunwari, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na ang pinakadakila ay lingkod ng lahat, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na ang bawat isa ay nagtutulungan bilang magkakapatid, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na walang nagugutom at nauuhaw, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Para sa kaharian ng Diyos na ang mga mahal nating yumao ay inaasahan nating magiging bahagi, dumalangin tayo sa Panginoon. Mapasa amin ang kaharian mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadali mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siyang dalisay na tagapagbuklod, siyang gumaganap sa aming pagtubos, siyang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahari lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Vere Sanctus es Domine fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesimus Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri, Iesu Christi, qui compassioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens dedit, discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memores igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domine,
panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias ad gentes quia nos dignus sabuisti, ad stare coram te tibi ministrare, et supplices de precamur ut corporis et sanguinis Christi participes, ad Spiritus Sancto congregamur in unum, recordare Domine ecclesiae Tuae toto orbi diffusae, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Dionisio, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in Tue miseratione defunctorum, et eius in lumen vultus Tui admite. Omnium nostrum quesimus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterni vitae meriamur esse consortes, et laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitatis Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Slow down, repeat the sa
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaysa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagkatapos po ng ating misa, ay sisimulan na po natin ang banal na pagtatanod para sa atin pong Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premunt hostilia, darobur veroxilium, unitrinoque Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam si termino, nobis donet in patria